Mga kabengbeng, may tuturo ako sa inyo yung pagsisiro ng ito sa scope. Yan. Tapos ito sa laser. Tapos ito sa iron sight ng mga pistol tsaka ng mga M4 halimbawa. Tapos ito yung target. Halimbawa ito yung target. Yan. So yung up down niya sir, mga kabengbeng. Ito yung inyong pipihitin. May up na nakalagay doon o kaya down yan. Tapos dito left and right. Ganyan po position yan dapat. Pa-L yan, pa-L. Yan. Tapos dito kayo sisilip. Ito yung point nung dot nyo. Tapos, halimbawa, pumutok kayo dito. Dito siya tumama. Kaya dito. Hindi malayo. Unahin nyo munang pihitin yung up down. Unahin nyo muna. Hayaan nyo muna yung down na makuha nyo yung pagpunta dito. Hanggang ma-level nya to. Unti-unti yan. Yan. Pababa ng pababa. Pihitin nyo ng pihitin. Itong nasa taas muna. Huwag nyo muna papakialaman to. Itong left right. Dito lang muna kayo mag-focus. Hayaan yung mapunta kayo dyan hanggang pababa ng pababa siya. Talagang mag-uubos kayo ng bala at gas kung gas type yung mga unit na gagamitin nyo. Pag bumaba siya, pihitin nyo pa rin to. Ibalik nyo lang hanggang makuha nyo dito. Hanggang makuha nyo yung tamang level dito. Mga tatlong ulit pag medyo malapit na siya, mga dito o kaya dito. Pwede na yan. Kasi hindi na lalayo sa groupings yan. Kasi hindi mo maano yan kung medyo may nginig yung kamay mo o ano. So, pag nakuha mo na yung level na yan, dito ka naman magpo-focus ngayon sa left and right. Kasi left and right yan eh. So, ganyan yan. Tapos ito, up, down. So, ito naman ang ipo-focus mo. Itong left and right. Pihitin mo naman dito. Tapos ka na dito ha. So, ito naman. Tapos, papalapitin niya na ganyan. Papunta dito. Pag sumobra ka na, unti-unti lang naman yung pagpihit niyan. Hindi yung malaki ang pihit kasi malaki na agad yung ibababa nun tsaka ile-left and right. Lalagpas ka na agad halimbawa ganyan. Di ibalik mo lang. Mga 3 pihit lang mga kapirasong pihit lang dito. Hindi malaki para makuha mo yung tamang-tama dito para mapunta ka dito sa gitna. Kung ang tama mo ay dito or dito o kaya dito, okay na yan kasi airsoft kasi yung gamit natin. Pero kung mga airgun po yan, mas masarap itama yun kasi hindi gumagalaw ang bala nun, masyadong mabibilis kasi nasa 1000 plus FPS yung mga yan eh, to 2000, mga 1800 FPS, mga ganyan. Sa airsoft kasi siyempre hindi mo mape-perfect yan. Tapos may layo ka lang na halimbawa 15 meters, 10 meters. So sa 10 meters iba pa rin yun. Tapos pag habang lumalayo ka, iba pa rin yung tama ng unit mo. Pwedeng yung unit mo itataas mo ng konti para makuha mo pa rin yung zero nito. Siyempre mag-a-adjust ka din dito sa up down. Kung dito sa 10 meters nakuha mo to, siguro sa 15 meters nandito ka. Pipihitin mo na naman to. Up tsaka down. Minsan sa up down na lang sila nagkakatalo, dito sa hindi na. Sa left and right. So dito ka magpipihit. Pag dito naman sa iron sight, may nakikita kayo na yung mga high kappa, may screw dito. Ito yung up down niya. Yun yung up down, yung screw.
Tapos yung screw dito sa gilid, ito yon, gumagalaw to. Ito yung left and right. Yan yung left and right. Okay? Sa laser naman, pabaligtad. Kailangan yung up down mo, yung pinipihit mo nasa ilalim. Tapos yung nasa gilid, dapat yun ang ganun din. Dito ka lang mababago. Kasi halimbawa nasa ilalim yung laser ng ano mo na ng pistol dito nakapwesto. Dito yung up down mo. Okay? Tapos dito ang left right. Hahanapin nyo yan. Pag sa umpisa pa lang mali na yung mounting nyo, kuwari nakapaganyan yung laser mo. Yan. Pag ganyan yung posisyon nung yung ini-screw, hindi mo na madadali yan. Dapat ang mounting mo sa pagsalpak pa lang, pag ganyan na, hanapin mo na agad yung tamang posisyon. Okay? Pag nakuha mo na yung tamang angle niyan, makukuha mo yan yung ano na to, yung pagsisiro. Ganun po magsiro mga kabengbeng. Dito din sa scope, kailangan tama yung posisyon mo. Yan, pag ganyan yan. Tapos dito. Okay? So, medyo marami-rami talaga kayo mauubos na bala dyan pag nagsisiro. Mahirap din magsiro pag hindi nyo makuha agad. Basta yung pagmamounting nyo, ganyan ang posisyon yan. Okay? Dito din sa laser, halimbawa laser. Yan. Tapos dito sa sa iron sight, yung rear sight, naka naman yan. So ito, umaangat yan. Umaangat. Sa mga high kappa, makikita nyo yan. Tsaka yung mga MEU 1911 yan. Makikita nyo yan. Umaangat yan. May pinipihit kasi dito yan sa ibabaw na screw. Yan, nakaganyan yan. Tapos ito, gumagalaw din to. Ito. Nagle-left and right din yan. So dapat sa umpisa pa lang, pag ma-mounting pa lang, tama na yung angle ng inyong scope o kaya ng inyong laser. Para makuha nyo yung tamang-tama nyo dito. Unahin nyo dito sa up, pababa. Pag nakuha nyo na dito, isunod nyo ngayon yung left and right. So yun lang mga kabengbeng, sana may natutunan po kayo paano mag-zero. Ganyan po laging ginagawa ko. Kung maganda kung hindi gumagalaw yung unit nyo, naka-steady lang siya. Hanggang hindi nyo nadadali yung zero, huwag nyo titigilan. Mag-uubos talaga kayo ng bala dyan. So yun lang mga kabengbeng, mabuhay po tayong lahat.